Good morning sa bawat isa, no? Hallelujah. Tahimik sila. Nakakita kayo na artista? Purihin ang Panginoon. Saktong-sakto, no, sa ating theme, The Power of Evangelism. At nandito yung ating mga kapatid na ating bina-Bible study sa Taguig. Yung pamangkin po kasi ni Kuya Edgar, na-meet ko siya sa Canada. Ayan, ano ko sa inyo para mamaya ma-excite kayo, gusto nyo rin na humayo para makarating din kayo sa iba't ibang lugar. Ayan, hallelujah. At ang pamagat ko sa umagang ito, no? Pakita muna natin. Ayan, mga kapatid, ako to become fishers of men. Ayan, nananawagan ngayon si Lord ngayong umaga. Gusto kang tawagin ng ating Panginoon. Hallelujah. Ihanda mo yung sarili mo, ihanda mo yung puso mo. Kaya may mga upcoming events tayo like rekindle, no? Para ma-rekindle yung pag-ibig mo kay Lord. Amen. Hallelujah. So let's pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. God, napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, sa oras na ito ay mangusap ka sa bawat anak mo na narito, sa bawat puso, Panginoon, na may kauhawan, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat. Gamitin mo ang mga bibig na ito pang maging pagpapala, Panginoon. It's not by might, nor by power, but thy Holy Spirit, O God. Touch mo ang mga puso ng mga anak mo, O God. Thank you, hallelujah, sa umagang ito, ang iyong mga salita ay malakaran namin ayon sa iyong kalooban, O God. Salamat, Panginoon, muli, at sa iyo lamang namin ito tinataas. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Ayan, kapatid. At may papakita ko sa inyo na thank you kay alam ko si Teacher Carlen pala ang gumawa ng PowerPoint ko na to. Ayan, no? Kasi wala kaming makita na eksakto sa lugar ng Galilee, no? Yan na lang ang nakuha. At imagine mo yung sarili mo ngayon, nakasama mo si Lord, pinapasyal ka sa lugar na yan. Sabi nga ni Teacher Kat, habang nakasakay siya sa tricycle, nakita niya yung mga tao na kanyang dinadaanan. Mga kapatid, nakikita niyo ba yung mga kaibigan nyo, ang mga kapitbahay ninyo, ang mga kamag-anak ninyo? Diba? Sa umagang ito, tinatawagan ka ni Lord. Dahil gusto ni Lord, ikaw ang gagamitin niya para yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, madala natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At imaginein mo yung sarili mo na galing tayo sa kadiliman, dinala tayo ng ating Panginoon sa magandang lugar. Saan yun? Sa piling niya. Amen? Hallelujah. Kahit, sabi nga, hindi maganda lang ang mararating mo kapag patay ka na. Kahit buhay ka pa, mararanasan mo yung pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Mararanasan mo yung langit dito pa lang sa earth. Amen. Hindi yung, ay di bali, pag namatay ako, langit na. No. You can experience heaven kahit nandito ka pa sa lupa. Amen. Kasi kasama mo si Lord. At ang ating key verse for this morning ay yung Mark 1:14-20. So basahin po muna natin, no, yung 14-15. Sabi diyan,
nang ibinilanggo si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at pinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Magandang balita ba? Sabi nga ni Pastor Benji last Thursday, no? Magandang balita, mabuting balita, yan po yung gusto nating ipangaral. Yan gusto nating ikwento. Yung mga magagandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Amen. Walang pangit na galing sa Diyos. Tandaan mo kapatid, lahat ng pangit ay hindi sa Diyos yan. Amen. Gawa ng diablo yan. Diba? Sabi nga, the devil has come to kill, to steal, agawin, nanakawin yung kaligayahan mo, yung kapayapaan mo. Diba? To kill, to destroy us. Pero tandaan po natin, the Lord has come. Jesus came to give us life to the fullest. Amen? Pumarito ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay na masagana, buhay na masaya. Magandang balita ba? Amen. Napakagandang balita. Kaya gusto natin, ibahagi din natin sa iba yung magandang balita na yan. Huwag yung tayo lang ang naka-experience, tayo lang ang mag-enjoy. Gusto rin natin yung ating mga kaklase, yung ating mga ka-office mate, ang ating mga kapitbahay, ma-experience din nila kung ano yung na-experience natin. Amen? Next verse, sabi dyan, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Kapatid, dumating na ang takdang panahon at ngayon na yan. Kaya nandito ka. Amen? Kaya nandito tayo. Hallelujah. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Binanggit ulit, no? Magandang balita. Pagkagaling sa ating Panginoon, salita ng ating Panginoon, magandang balita. Amen. Hallelujah. Praise God. At ito yung susunod nating slide. Ito na yung pagtawag sa apat na mangingisda. Kapatid, namnamin mo yan. Ito na yung araw ng pagtawag sa iyo ng Panginoon. Kaya narito ka. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Gustong tawagin ni Lord sa umagang ito. Hallelujah. Ayan. Sa next slide, no? Si Simon at si Andres. Ayan. Ikaw ba yan? Kahit anong ginagawa mo, kapatid. Kahit anong trabaho mo. Nagta-tricycle ka ba ngayon? Nagda-drive ka ba ngayon? Nag-oopisina ka ba ngayon? Chairman ka ba ngayon? Mayor? Nasa government official ka ba ngayon? Teacher ka ba ngayon? Tinatawag ka ni Lord. Kapatid, walang pinipili ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Muling palapakan po natin si Lord. Hallelujah! Next verse, sabi dyan, no? Habang naglalakad, ayan, ang hilig ni Jesus maglakad, ano? Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa, nag-guilty tuloy ako lagi akong naglalakad pauwi. Pero, minsan ang daming nag-uumpukan doon. Inudyukan tuloy ako ngayon ni Lord, sa susunod, pag uwi mo, makiumpo ka rin sa kanila. Amen. Hallelujah. Nakita niya ang magkapatid na si Simon at Andres na nanghuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mangingisda. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, no? And then, yan, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng tao. Amen. Ibig sabihin,
Manghuhuli tayo ng tao. Mamalakaya tayo ng mga tao. Alam nyo kung sino yung mga tao na yun, yung mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Amen. Kawawa ang buhay nila. Dahil kapag sila'y nawala, mapapahamak ang kanilang mga kaluluwa. Amen. Hallelujah. Huwag nating hayaan na tayo lang ang ligtas. Siyempre, gusto natin maligtas din ang ating mga pamilya. Hallelujah. Hallelujah. At sabi dyan sa ating next picture, no? Sa 18 ba, pagkasabi niya, agad iniwan ng magkapatid ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Pansinin niyo ang sinabi niyan, agad iniwan ng magkapatid. Di ba? Minsan tayo, marami pa tayong reservation. Ayaw nating sumunod kay Lord. Sinabi na Lord na, sharean mo yan. Ay, ayaw ko Lord, nahiya ako eh. Di ba? Parang marami pa tayong pagpipigil sa sarili. Lord, kasi hindi ako marunong. Kaya sabi kahapon ni Pastor Tony, no, sa aming prayer meeting, may prayer po tayo, segue, no? Every Saturday po yan, 7 a.m. Online lang po yan. Kaya kung may mga internet kayo sa bahay, wala kayong ginagawa, mag-join kayo sa amin sa ating prayer, no? Kahit online yan, mararanasan nyo yung paghipo ng Santong Espiritu. Iiyak kayo, lalabas ang mga sipon nyo, kahit online lang yon. Sabi nga ni Pastor, kaya mahalaga na nagbabasa tayo. Amen. Para pag dumating yung time, andun ka, hindi ka mahihiya, hindi ka matatakot. Amen. Dahil alam mo yung truth eh. Di ba? Hallelujah. At anong sabi diyan sa ating, ayan, anong sabi ng Panginoon? Follow me. Sinabi agad niya, follow me, I will show you how to fish for people. Ayan, ituturo naman sa atin ni Lord. Kung hindi ka marunong, kung natatakot ka, kinakabahan ka, hayaan mo ang Panginoon ang kumilos. Siya yung bahala. Amen. Hallelujah. So, di ba? Next, sabi diyan, yun nga, habang naglalakad, no, ang ating Panginoon, no, sabi dito sa aking sinulat, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Galilea, nakita niya yung magkapatid, no, sila Andres, no, at dito sa sanctuary, tinatawag ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi nga dyan, no, kahit hindi nila kilala, kung sino yung tumawag sa kanila during that time. Sila Santiago, sila Simon, no? Sila Andres. Hindi nila kilala kung sino yung tumawag sa kanila. Pero, stranger yun eh. Biglang lumapit sa sumunod ka sa akin. Baka ikaw ayaw mong sumama, no? But then, it is the Lord's calling for them. Amen? Kaya kapatid, alam mo yan, Lord, willing ako. Lord, open ako. Susunod ako. Amen. Hallelujah. Dahil ito talaga yung gusto ng Panginoon. Amen. Ito talaga yung Great Commission ng Panginoon. Ayan. Pero sabi diyan sa ating next slide, may pattern, kaya huwag kang mag-alala. Dahil may bibigay naman sa atin si Lord na pattern eh. Yung mga salita niya, kapag alam mo yon, may pattern na ibibigay si Lord. Sabi diyan, ano nga yung binasa natin kanina sa Mark 1:15? Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Pwede nating sabihin yan sa ating makakausap, kapatid, dumating na yung takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi ka na. Di ba? As simple as that, pwede mong sabihin yon. Kaya talikuran mo na. Umalis ka na dyan. Umiinom ka ba ngayon? Nagsusugal ka ba ngayon?
Nagloloto ka ba ngayon? Nag-mega jackpot ka ba ngayon? Umalis ka na dyan. Talikuran mo na. Talikuran mo na yan. At paniwalaan mo tong sasabihin ko sa'yo ngayon. Amen? Ano yun? Magandang balita. Amen. Ito yung magandang balita na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sabi nga, maniwala ka lang. Ang kaligtasan naman, naniniwala ka, you have faith, and then, believe, di ba? And then, pagsisihan mo, talikuran mo yung dati mong buhay. Amen. Hallelujah. Sabi diyan sa ating next slide, malinaw ang sinasabi sa Bible at malinaw ang sinasabi ng ating Panginoon. There's no saving without repentance. So magkakambal yan. Hindi pwedeng paghiwalayin. Amen. Kapag sumasampalataya ka, magsisi ka. Amen. And then, yun, maliligtas tayo. Amen. Pero sabi pa nga hindi lang ikaw. If you believe in God, if you have faith in God, at tinanggap mo ang Panginoon, ikaw at ang iyong sambahayan, anong sabi? Maliligtas. So hindi lang, naalala ko kasi yung kwento na yan, ang nauna kasi sa amin na naging born again, ang father nila si Brother Danny. Siya yung naging born again sa amin, 1983. So siguro by that time, pray siya ng pray na, Lord, iligtas mo yung pamilya ko, ganyan-ganyan. Pero alam niyo po, hindi nangyari yun 1986, nagkahiwalay po kami. Pansinin niyo to yung eksenang to. 1986, nagkahiwalay po kami. Baka isipin niya, ay Lord, bakit naman ganun, di ba? Pinagpipray niya na maging makakilala maari yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa. Pero hindi. Lalong ginamit ng dyablo yung kanyang asawa. Ako yun. Lumihis ng landas, di ba po? At sinubukan sa mundo na walang kabuluhan. Sabi nga kanina, pumunta sa mundo. Pero alam nyo, hindi papayag ang Panginoon na ang iyong sambahayan ay hindi maligtas. Amen? By that time, after 19 years, di ba? Sa mga iba po nating kapatid na ngayon lang po natin nakasama, ngayon lang po nakarinig sa kwento ko, after 19 years po, ni-restore po kami ng Panginoon. Amen? Na-restore po kami ng Panginoon, hindi lang si Brother Danny ang naligtas, ako at 10 ng aming mga anak. Amen. Lahat ng aming pamilya. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kung titingnan po natin yung haba ng panahon, 19 years baka ayawan na natin. Kaya kapatid, huwag kang manghinayang, huwag kang tumigil. Yung asawa mo ngayon, hindi sumasama sa iyo, huwag kang tumigil. Sige lang, manalangin ka lang. Yung anak mo, hindi sumama sa iyo ngayon, sige lang. Actually, sikat nga nun, siguro mga 5 taon din yun nagdodoktrina na po yan sa iglesia noon. Pero hindi papayag si Lord na hindi maisama ang iyong pamilya. Amen? Hallelujah! Grabe si Lord. So alam nyo kapatid, hindi ko akalain na nandito ako ngayon, tatayo ako sa inyong harapan, magsasalita ako sa inyong harapan, at sa pangit ng buhay ko noon, sa mundo, hindi ko akalain na maging pastora pa ako. Amen. Kasi yan yung ginagamit ng Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong isipin,
Ay, hindi ako pwede dyan. Tricycle driver lang ako. Wala akong pinag-aralan. Hanggang dito lang ang narating ko. Huwag mong isipin yan, kapatid. Amen? Kahit sino ka man, maging sino ka man, parang kanta ni Sharon Cuneta, no? Maging sino ka man, kapag gusto kang gamitin ng Panginoon, gagamitin ka ni Lord. Amen. Hallelujah. Kahit matanda ka na, ay, aray. Bata ka man, matanda ka man, walang edad ang gustong gamitin ang Panginoon. Amen. Sasabihin mo kasi, ay, hindi na ako pwede dyan, sila na lang. Hindi, kapatid. May pattern si Lord, tandaan mo. Amen. Hallelujah. So, next slide natin, sabi dyan, so the message we bring in soul winning is set out by our Master Jesus. Basta ang ating Panginoon, repentance plus faith, no? Jesus also gave us a pattern and principles from His teaching and example that every soul winner must emulate. Amen. May pattern si Lord kung ano yung siniset example ng ating Panginoon, yan yung ating gayahin. Amen. Huwag niyong gayahin ang tao, kundi ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At sabi diyan, ano yung ating next verse? Sabi diyan, no? Peter replied, repent. Talagang yun yung pattern ni Lord. Magsisi tayo, repent and be baptized. Every one of you. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Tandaan mo, kapatid, may binigay sa atin si Lord. May regalo sa atin si Lord. Yan yung Espiritu Santo na nasa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya, kapatid, maghanda ka. Ihanda mo yung sarili mo. Amen. Si Lord ang bahala. Si Lord ang gagawa. Amen. Hallelujah. At ano yung kailangan ni Lord? Ano lang yung gusto ni Lord? Na para magamit ka. Meron kang, but being called, no, to be a fisher of men, you must have your, number 1, availability. Yan lang yung gusto ni Lord. Perhaps the most astounding truths of the New Testament is that God has time for sinners. Laging may panahon si Lord. Kaya dapat, kapatid, lagi rin tayong may panahon. Kahapon nga, no, napag-usapan namin, dapat, sabi nga ni Pastor, bakit ang dapat daw kapag naging Christian ka na, dapat lagi tayong may panahon. Amen? Availability. Lagi tayong may panahon. Pangalawa, meron tayong impartiality. One clear truth about Jesus was that He showed no favoritism. Wala tayong dito lang ako mag-share. Ayaw ko dun sa mga, yung mga street dwellers. Ayan, ayaw ko dyan kasi madumi. Di ba? May mga ganon na, alam mo, kapatid, kahit sino pa yan na nasa kalsada, kailangan yan si Kristo. Wala tayong pipiliin. Ang ating Panginoon, wala pong pinipili. Walang pinipiling tao. Pangatlo, sabi diyan, empathy. Ayan, nabanggit ni Brother Leo, no? Jesus expressed one emotion more than any other. Anong ibig sabihin, no? Sabi diyan, ang pagkakaiba ng empathy sa sympathy, ayan. The difference between the two, sympathy is feeling compassion, sorrow, or pity for the hardships that other person encounter. Amen? So, maaawa tayo sa kanila. At ang empathy naman, ilagay mo yung sarili mo sa kinalalagyan nila.
yung punong-puno sila ng problema, punong-puno sila ng pagdurusa. Kasi dahil sa ginagawa sa kanila ng kaaway. Amen? Napansin nyo ba, simula nung araw na tinanggap mo si Kristo, yes, may mga trials, may sufferings, pero malalagpasan mo siyang lahat. Alam nyo kung bakit? Alam mo kasi kasama mo si Kristo. Hallelujah. Hindi ko sinabi exempted ako, exempted ako sa problema, meron pa din. But then, you know how to handle. At alam mo kasi may Kristo ka nakasama. Sabi nga, sa salita ng Diyos, cast all your cares upon Him because He cares for you. Amen. Grabe yung pag-care ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sabi diyan, sa ating next slide, the power of the calling. Ayan. Kapag tinawag ka ng ating Panginoon, sabi natin kanina, binigyan ka ng regalo. 'Di ba? Kaya huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang mag-alala. Si Lord ang bahala sa iyo. Sabi diyan, sa ating next verse, ayan, ang laki, no? Dito ako. As he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon, Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then Jesus said to them, follow me. Amen. Hallelujah. Follow me, and I will make you become fishers of men. Hallelujah. Kapatid, nangungusap na ba si Lord sa iyo ngayon? Handa ka na bang sumunod kay Lord? Handa ka na bang magamit ni Lord to be a fishers of men? Hallelujah. Sabi sa next, yan, Jesus said, I will make you. Diba sabi niya, come, follow me, and I will make you. Hindi yan trial, hindi test drive, hindi testing lang. Testing lang natin. It was divinely energized mission. Kapag tinawag ka ni Lord, bibigyan ka ng lakas. Bibigyan ka ng karunungan. Bibigyan, sabi nga ni Pastor Tony, kapag may mission, may provision. Amen. Baka isipin nyo, ay kaya lang yan sila nakakahayo kasi may mga pera yan. No. It is the Lord provide for us. Amen. Noong ginamit po tayo ng Panginoon, unang-una kong naging mission, no, is sa China. Thank you sa aking SMSG family, sa mga support, no. Pinarating po tayo dyan sa lugar na yan, sa China. Pinarating po tayo sa iba't ibang Asian na lugar. Dahil po yan sa ating Panginoon. Dahil sa desire ng puso ko to go. Sabi nga, to go and make disciples. Hindi po tayo namamasyal lang doon. Pumupunta po kami sa mga lugar-lugar, sa park. Nung nasa Malaysia po kami, pumunta po kami sa park. Alam niyo po kung anong ginagawa namin, namimigay po kami ng tracts. Namimigay po kami ng tracts. Pag may opportunity, mga grupo na nandoon, nilalapitan namin sila and we share Jesus upon them. Amen. Ganon po, hindi po basta-basta na pupunta ka sa isang lugar at magpasarap ka lang, no? No, gusto ni Lord, kung may opportunity ka, kapatid, even sa katabi mo sa bus, katabi mo sa LRT, kaklase mo man yan, di ba? Katrabaho mo man yan, if you have an opportunity to share Jesus to him, to them, at kung anong ginawa ni Kristo sa buhay mo. Amen. Ako no, talagang ipinagmamalaki ko ang Panginoon. Ano ba yan? Ipinagmamalaki ko ang Panginoon sa buhay namin. Ano ba yan? Naiyak na kagad ako. Kasi kapag pinag-usapan po yung kabutihan ng Lord sa buhay namin, grabe po. Kasi hirap na hirap po kami dati sa buhay namin. Hindi naman po ganito yung buhay namin. No? Pero dahil sa Panginoon,
Grabe po. Grabe yung pagpapala. Hindi lang, sabi nga, kapag ginagawa mo yung, thank you. Pag ginagawa mo yung will ng Panginoon, si Lord ang bahala sa'yo. Lahat po kami dito, no, mga kapastoran nyo, hindi po kami na nagsimula na meron agad. Si Lord po talaga ang nagpapatubo. Even Pastor Tony, kilala namin siya nung dumating kami sa sanctuary. Hindi naman ganyan niya, hindi yan nakakotse na ganyan. Pero dahil talaga sa pagpapala ng Lord, dahil nakita ni Lord yung puso niya. Amen. Si Pastor Benji, di ba? Nakita niyo na ba si Jeremiah? Grabe, no, na pinatotoo niya last Thursday. Kaya nga 1 oras at kalahati siya. Umabot siya na 1 oras at kalahati dahil sa, grabe kasi yung kabutihan ni Lord eh. Kaya hindi mo ano talaga eh, yung kanyang kabutihan. Si Pastor Pin, ganyan-ganyan lang, pang-race yung car niya. So, alam nyo, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ho mahirap. Amen. Ang paglilingkod sa Panginoon ay masaya. Sabi nga ni Pastor Benji, gusto ni Lord, happy tayo. Napakasarap po kapag naglilingkod sa Panginoon. Lagi pong may pera. Amen. Kaya lang, tingnan nyo na lang si ating Daishi Mean. Ayan, pinagpala yan. Pero kapag pinagpala ka ng Panginoon, huwag mong suluhin. Matuto ka rin mag-share. Amen. Yun po yung sikreto. Yan po yung isi-share ko sa inyo na sikreto. Kung paano kami pinagpala ni Lord dahil kami po ay hindi po ganyan. Ganon po kami. Di ba, Pas? Generous po. Dahil generous po si Pastor Tony, syempre, yung mga anak-anakan niya, generous din. Kung ano yung tatay mo, ganon ka rin. Amen. Kapag pinagpala tayo ng Diyos, tandaan mo kapatid, gusto ni Lord, maging pagpapala ka rin. At tandaan mo, yung mga kabataan dito, pagka nakatapos na kayo ng pag-aaral, tandaan ninyo, it is the Lord, no, nagbigay sa inyo ng kayamanan. Amen. Kaya, unti-unti, yung aming mga kabataan, gumraduate na, nakita nyo yung nagpatotoo dito, engineer na po yun. Praise God. Hallelujah. Talagang, kapag ang taong nagtitiwala sa Panginoon, kailanman hindi mapapahiya. Amen? Kaya, Kambal, special mention kayo ha. Purihin ang Panginoon sa buhay nyo. And then, sabi dyan, no, next slide, no, sabi, and Jesus chose 4 and possibly 7 men in the band of disciples who were professionals fishermen. Kung mapansin po natin, pumili siya ng 4 at maaring doon sa disciples ng ating Panginoon, 7 ang fishermen. Kaya huwag kang mag-alala na wala kang natapos. Diba? Yes, maganda rin ang may natapos. Kami nila, Pastor, wala rin kaming natapos. Hindi kami nakagraduate. Alam niyo po, ang inyong lingkod, first year lang po ako. First year, at least college. Sister Remy kasi nag-share, first year, high school daw siya. Pero grabe, grabe yung paggamit sa kanya ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Purihin ng Panginoon, di ba? Sabi nga, pumili ng 4 and possibly, nabasa natin kanina, 330 na bangka, pero 4 ang pinili ng Panginoon doon. Hallelujah.
Kaya, kapatid, sabihin mo, handa-handa, sumama ka na sa akin. Hallelujah. Ito, ang ating next verse. Sabi niya, no? Sa John 21, verse 1, mission na tayo. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabing lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Alam nyo kapatid, ganito yun. Ganito yung nangyari. Next. Ayan. Magkakasama sina Simon, Pedro, Tomas na tinawag na kambal, Nathaniel na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. 3, sabi diyan, sinabi sa kanila ni Simon, Pedro, pansinin niyo po ito mangisda ako. Ayan, bumanat si Pedro eh. Sasama kami sa kanila, umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Alam nyo, sa pagmiministry, sa paghayo, sa paglilingkod sa Panginoon, gustong ipaliwanag sa atin dito ng Panginoon na kung minsan, meron ding discouragement. Amen po ba? Hindi laging go, okay, alright, ganyan. Minsan, may discouragement din, may disappointment din. Amen. May kahinaan din naman. Amen. Tao tayo, di ba? May panghihina na dumarating. Hallelujah. Sometimes, ayaw mo na. Pero gusto ni Lord talaga magpatuloy tayo. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, sa ating next slide, He wanted to take their strengths and weaknesses and teach them how to be His servants working on His power. Kung minsan, okay, sama ako dyan. Di ba? Ganon, no? Kaya lang, minsan, bakit ganon? May rejection. Ayan, yung mga kapatid natin, no? Gusto lang natin turo na may mga times din naman na bakit ganun? May mga mga pilosopo na ma-sharean tayo na makikipag-debate pa yan sa atin. Nandun tayo sa mga lugar, no, kung saan tayo pupunta. May rejection, ayaw tanggapin yung binibigay mo. Naalala ko tuloy Sister Donna, no, umiyak kasi hindi tinanggap yung kanyang tracts. Parang, syempre minsan mapapahiya tayo kasi nire-reject tayo. Simpleng magbigay lang ng tracts. Hindi. Parang gusto na ipagtabuyan ka. Diba? Naranasan nyo ba yon? Nung araw, ikukwento ko lang saglit, no? Pumunta kami sa Luneta. Yun yung training sa amin ni Pastor Tony, no? Sa Luneta. Tapos, pag may umpukan ng pamilya, sasabihin na ni Pastor, lapitan mo na yan. Ay, gano'n, no? Sabi ko, napapakawat ako ng ulo. Ano kayang gagawin ko? Paano ako magsisimula? Tapos paglalapit ka, aabugin ka kagad. Hindi. Alis. Gano'n. Para bang pulubi ka na, manghihingi ka ng pagkain nila. Pero may mga tao din naman bukas. Kaya doon tayo sa mga taong bukas, no? Pagpasok mo sa kanila, meron din naman mga taong willing na tumanggap. Kaya minsan, tinuturuan tayo ng Lord maging mapagpasensya lang. Amen. Hallelujah. Kaya, dyan, no, sa ating sinabi dyan, working on His power. Huwag tayong sugod ng sugod. Kaya mahalaga, bago tayo umalis, bago tayo humayo, kaya po, nagpe-prayer and fasting. Bago po kami magmi-mission nila Pastor Tony, nagpe-prayer and fasting po kami. 3 days, ganyan.
Fasting, mahalaga po yan kapag may binabattle po tayo sa ating pamilya, na may problema tayo, idaan nyo yan sa fasting. At hindi lang pagutom kailangan manalangin din tayo. Amen. Hallelujah. Next, sabi diyan, no? Ayan. Ayun yung power na sinasabi ng ating Panginoon. Subalit, dahil nagkipag-communicate ka kay Lord, nakipagniig ka kay Lord, nagpray ka kay Lord, anong sabi diyan? Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y maging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yun naman pala, may tinanggap ka kapatid sa Panginoon. May kapangyarihan ka na tinanggap mula sa ating Panginoon. Kaya huwag kang matakot. Meron kang power. Sabi ni sino ba yung naringgan ko? Si Pastor Benji din yung power, no? Meron tayong kapangyarihan. Hallelujah. Huwag tayong sugod ng sugod. Kaya sabi ni Lord, hintayin, wait for the Holy Spirit to come upon you. Hintayin mo. Kaya mahalaga po, no? Ini-encourage tayo ni Pastor, no? Maganda na speaking in tongues, yan, no? Manalangin tayo, we pray, join us, prayer and fasting, this coming 18 to 24, isang linggo po yan, kahit isang araw man lang dyan, makapag-try ka mag-fasting. Amen. Hallelujah. Next slide, sabi dyan, no? Hindi dahil sa lakas mo. Tandaan mo kapatid, hindi dahil sa lakas mo, hindi dahil sa galing mong magsalita, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yun talaga yung inaasahan natin. Wala tayong ibang aasahan, kundi ang Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. At anong sabi dyan, no? Kung minsan, next slide. Sabi diyan, anong tanong? Ano ang nakita ng ating Panginoon sa mga mangingisdang ito upang sila ay piliin? Ano kaya ang makita ngayon ni Lord sa iyo, kapatid, upang mapili ka din? At pinili ka na. Amen. Alam mo ba kung ano yung nakikita sa iyo ni Lord? Una, ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Yan. Ano yung una? Sabi diyan, meron tayong diligence at patience. Kung mapansin nyo kanina, no? Merong magre-reject sa'yo and meron kang experience. Alam nyo yung experience, hindi yung experience na magaling kang magsalita, eksperyensyado kang mag-share. No, experience in your life. Kung paano ka binago ni Kristo. Experience in your life. Kung paano ka binago, paano ka pinagpala, paano gumawa si Lord sa pamilya mo. Amen. Mayroon kang perseverance. Amen. At higit sa lahat, mayroon kang courage. May lakas ng loob tayo at mapagpakumbaba. May pananampalataya. Mahalaga po yung mapagpakumbaba. Hindi yung pagsugod mo parang ang taas-taas natin. Tingin natin sa sarili, napakagaling natin. But sometimes, di ba, kanina, no, sinabi, inalis sa atin. Tiningnan ni Lord yung ating mga weaknesses, yung ating strength, dahil gusto niya umaasa lang tayo sa Kanya, hindi sa ating sarili. Amen. Hallelujah. Ang sabi diyan, next slide, alam niyo naman po, huwag kayong mag-alala. Mabilis lang po ito.
Just like this fisherman, He will take our personalities, mga kapatid, and use us. Tinitingnan ka ngayon ni Lord, yung personality mo, hindi dahil, gagamitin ako ni Lord kasi maganda ako. No. It's your heart, kapatid. Kung mapansin natin kanina, meron kang availability, di ba? Meron kang courage, yun. I-gather nyo na yun. Sabi nga ni Teacher Carlin, pick up your sticks. Yun na yung mga sticks natin. Yung humility mo, diligence mo, yung perseverance mo, yung patience mo, di ba? Yung pananampalataya mo na hindi ka pababayaan ni Lord, na whatever circumstances may come in, kayang-kaya mo dahil alam mo kasama mo si Kristo. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, He will supernaturally empower us through His Holy Spirit to fulfill His will. Para mangyari yung gusto ng Panginoon, hallelujah, talagang i-empower niya tayo. Amen. Tandaan mo kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord at nandyan sa'yo ang kanyang Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Next slide. Kung tinawag ka ng Diyos, He will equip you with His power. Ang gusto lang niya ay maging willing ka. Willing ka ba, kapatid? Yes. Naririnig ni Lord yan, ha? Willing vessel ka ba, kapatid? Gusto lang naman ni Lord, ganon. Willing ako, Lord. Handa ako, Lord. Hallelujah. Kung willing ka, kapatid, tandaan mo, no? Huwag kang matakot dahil kung ikaw yung kinakausap ni Lord, huwag kang mag-alala dahil siya yung iyong lakas. Amen. Kung minsan iniisip mo, gaya nga ng sabi ko kanina, minsan iniisip mo, ay, hindi ko kaya yan. Wala akong natapos, hindi ako marunong magsalita. Tandaan mo kapatid, si Lord ang iyong lakas. He is your strength. He is your comfort. Amen. Sa ating verse na susunod, tingnan mo. Sabi diyan, ayan, God is my strength and power, and He makes my way perfect. Hallelujah. Perpekto ang ating Diyos. Kaya inihanda na niya yung daraanan mo. Hallelujah. God is our strength. And siya yung ating kapangyarihan. At He makes our way perfect. Kung minsan parang akala mo, ang hirap. Kung minsan, bakit naman ganito? Puro pagsubok, puro challenge. Bakit nangihina ako? Bakit itong health ko? Bakit tumaas ang BP ko? Naalala ko tuloy yung anak ko, nararatel na dahil nag-150. Sabi ko, bata-bata mo pa, mag-maintenance ka na ba? Pero hindi hinayaan ng Lord. Yung pala, sa katakawan ng kape-kape. Kaya mga kapatid, yung mga kabataan, mahilig sa milk tea, yung mga sugar nyo, yung mga medyo nagkakaedad na, huwag natin sabing matanda kasi ang sakit sa tenga, no? Yung mga nagkakaedad na, huwag tayong masyadong, uso kasi ngayon yung coffee. Huwag kayong magkape-kape, lalo na sa mga tabi-tabi. Starbucks na lang kayo. Wow, sosyal! Praise God. Diba, no, na, mga uso Uso na nga mundo, di ba? Para in. Coffee, pandaraya po yan. Masarap talaga, pero ang mga blood sugar, ang mga high blood, di ba? Ang mga kidney, di ba? Mga fats. So, tandaan po natin,
Gusto ni Lord, no? He makes our way perfect. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, no? Sabi nga, minsan, mahirap, parang imposible. Kapatid, pakinggan mo ito. Minsan mahirap, parang imposible, pero sa Diyos po, walang imposible. Amen. Always, sabi nga sa kanta, God will make a way where there seems to be no way. Minsan parang walang kaparaanan, pero si Lord laging may paraan. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi, sunod nating verse, I love you, Lord. Talaga naman si Lord pag minahal mo si Lord, talagang perfecto Lord, my strength, the Lord is my rock, my fortress, He is your deliverer, no? My God is my rock, in whom I take refuge. Siya yung tanggulan mo, kapatid, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Hallelujah. Grabe po si Lord. Kung alam mo lang, si Lord po ang ating tanggulan every now and then. Akala mo minsan, hindi mo kaya, sasabihin mo, mahina na ako, Lord. May sakit na ako sa tuhod. May rayoma na ako. May arthritis na ako. Ang dami nating rason. Mataas ang BP ko. Nung nakaraan po, no, ang inyong lingkod po, umabot po ako 167 over 100. Ay, wala yan. Nag-fasting para nga po kami nila Pastor Felix, no? 3 days. Pero talaga pong sa ikalawang araw na lagpasan ko po 2 days. Pero sumuka po ako ng sumuka nung hapon. Pero praise God, at nakaabot po ako ng 2 araw na extend pa ng konti. Umabot din po ng konti sa pangatlong araw. Pero hindi ko talaga siya pinapansin. Napakabuti ng Panginoon na binigyan po ako talaga ng lakas ng loob na kapag dumarating po ako sa ganon na sitwasyon, hindi po ako nininervyos. Kaya nagko-control ka agad yung aking BP. Bumaba agad kasi may pang BP doon, nag-BP ako. Nag-140 na agad over 80. Ayan, yun po yung normal ko 140. Yun po yung normal ko. So, grabe si Lord. Sabi ko, Lord, alam ko, kontrolado mo ang lahat ng bagay. Amen? Hallelujah. Anong sabi diyan sa next verse natin? Napakaganda po ng verse na yan, my flesh. Ayan, di ba? Kung minsan, no, my flesh and my heart may fail, no? Minsan, nag-fail tayo. But God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah. Kung paniwalaan mo lang yung mga pangako ng Diyos, lalakas yung loob mo. Tatatag yung loob mo. Amen. Sasabihin mo sa sarili mo, handang-handa na ako, Lord. Diba, no? Hindi hadlang ang ating edad. Ayan. Hindi hadlang ang ating edad. Kahit tayo ay mga senior na. Di ba, Pastor? Hayo na, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God is with us. Who can be against us? Amen. Walang sino man ang makakagapi sa atin bagkat kasama natin ang ating Panginoon. For God is with us, no one can be against us. Kahit sino pa siya. Amen. Kahit ano pa yan, mga hadlang dyan. Kapag sinabi ng Lord, gagawin niya. Hallelujah. Kaya kapatid, inaantayin na tayo ni Lord. Sa mga susunod nito, marami na tayong kamanggagawa. Amen. Marami na. Ang Bicol po natin, malapit na po yan. Nangangailangan dyan ng mga kamanggagawa ang ating future pastora.
Pastora Mean, marami pong aanihin sa lugar na yon. We stay there, no? Unti-unti po, nagbabahay-bahay po tayo dyan. Napakarami pong mga kabataan dyan na mga naliligaw ng landas. At alam ko, hindi aksidente na nabili natin yun, yung lupa doon, na ipatayo ang bahay-sambahan sa Bicol. At kapatid, ikaw yung next in line na gagamitin ni Lord sa lugar na yon. Amen! Hallelujah! Huwag mong isipin, paano pagpupunta ako doon? Huwag niyong isipin, kasama niyo si Mean. Malapit ho yun sa SM. Alam niyo ba yon? Fresh ang mga alimasag doon. Ang mga galunggong, fresh na fresh. Kaya hindi kayo magugutom. Excited na silang sumama, Pastor. Praise God. Tandaan po natin, no? Sabi diyan, sa next verse natin. Ayan, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Tandaan mo, kapatid, hindi ang ating lakas, no, sa Panginoon yan. Amen. Maging willing ka lang, maging bukas ka lang para magamit ni Lord. Sa ating next verse, sabi diyan, hallelujah. Yan. We are hard. Diba? Kung minsan ganun, nararanasan natin. Press on every side. Talagang dinidikdik tayo ng kaaway kung minsan, yet not crushed. Amen. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Dahil tinatayo tayo ni Lord. Amen. Tandaan mo, kapatid, hawak-hawakan ni Lord sa kanyang mga kamay. Hallelujah. At anong sabi niyan? Minsan maraming, next verse, sabi niyan, no? Minsan maraming discouragement, pinanghihinaan tayo. But the Word of God, anong sabi diyan? But He said to me, my grace is sufficient for me, no? For my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Kung minsan, pinanghihinaan din naman, 'di ba? Yes, si Pastor Tony, our head pastor, dumarating din sa challenge, struggle. Normal yan. Normal lang yan. Pero, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Amen? Ang biyaya ng Lord ay sapat sa atin, no? Dumarating man tayo sa panghihina, siya yung ating lakas, no? At ang pinagmamalaki po natin, si Kristo na nasa atin. Amen po ba? Purihin ang Panginoon, napakabuti. At next natin, pangatlo natin, the presupposition. Social Talagang hinanap pa no? Alam nyo ba kung anong ibig sabihin yan? Sabi diyan, ipinagpalagay. Yan. Kahit na gano'n ang mga sitwasyon natin, pero alam na ni Lord na talagang gagamitin ka. Beforehand, alam na ni Lord na ikaw yung tatawagin niya. Amen. Alam na ni Lord na ikaw yung open vessel. Right now. Amen. Hallelujah. So namnamin mong maigi yan, kapatid. Beforehand, pinagpalagay na ni Lord na ikaw yun. Amen. Anong sabi diyan sa ating, ang ibig sabihin, no, of the calling, the presupposition of the calling is a response. And a response of obedience. We are to yield to the Master, to submit to His calling, following His pattern, rely on His power, and get fishing
for immortal souls. Amen. Kaya kapatid, hallelujah. Ihanda mo na yung sarili mo dahil isa ka sa pinili. Minsan sa company, tuwan-tuwa tayo na, wow, isa ako sa pinili. Pero ngayon kapatid, higit kang matuwa dahil isa ka sa pinili ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang tumawag sa iyo ay hari ng mga hari. Amen. Siyang may likha ng langit at lupa. Siyang may-ari ng lahat ng bagay. Amen. So, privilege mo yan. Opportunity mo yan na mapili ng ating Panginoon. Hallelujah. So, may tanong na naman ba tayo dyan? Ayan. Are you engaged in soul winning? Ayan. Are we following the master service and actively fishing for soul as He commanded us? Actively ba tayo? Mag-share ba tayo? Gusto ba natin maabot yung mga tao na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon? Kung ikaw yan, kapatid, hallelujah. Sabi diyan, next slide, what extraordinary things the Lord can do with ordinary people like those fishermen who committed to Him, or those ordinary people who devote their life and obey God's calling for them to be fishers of men. Kapatid, kung iniisip mo, ordinaryong tao ka lang, the Lord will make you extraordinary. From nothing to something. Amen. Hallelujah. At gusto ni Lord, maging bukas ka lang para mamalakaya ka ng tao. Kung dati, wala kang panahon, ngayon magbigay ka na ng panahon. Amen. At balikan lang po natin, yung ating verse 1, verse 15. Balikan lang po natin yon. Anong sabi doon? Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Kapatid, ngayon na yan. Hallelujah. Malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang mabuting balita. Amen. Hallelujah. Sabi niya, gaya naalala ko lang yung shinare ni Pastor Benji last Thursday, David inquires the Lord. Tanungin mo si Lord. Ano man yung action mo, ano man yung gusto mong gawin, tanungin mo si Lord, Huwag sa sarili nating diskarte. Amen. At gustong ituro sa atin ng Lord, na hindi sa ating lakas, kundi dahil sa lakas niya. Amen. Kaya kapatid, ihanda mo yung sarili mo dahil gusto ni Lord, gagamitin ka niya ngayon. Tinawag ka ni Lord. Amen? Handa ka na ba? Parang kay Corina, handa ka na ba? Ganun lang yan, Ihanda mo lang ang sarili mo at tiyak, gagamitin tayo ng Panginoon. Ano man yung sitwasyon na meron ka, si Lord ang bahala sa'yo. Si Lord ang magpo-provide sa'yo. Si Lord ang magbibigay sa'yo ng lakas. Si Lord ang mag-equip sa'yo. Ano man yung kakulangan mo, si Lord ang magpupuno sa'yo. Amen? Hallelujah. And right now, just open your heart. At yung gusto mo mamaya na magpagamit na kay Lord, sasabihin mo kay Lord, Lord, willing ako. Mamaya, ipag-pray po kayo ng ating mga butihing pastor, mga gwapong pastor dito. And right now, may I call on the worship team, si Sister Jaira. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Gusto mo, Lord, na
Sumunod kami sa'yo. Yung ating awitin, yung una yung kinanta kanina. Sinabi ko na kay Jair. Hallelujah, Lord. Thank you. Ikaw lang ang pag-asa. Si Lord kasi ang pag-asa natin. Hindi... Sige po tayo lahat. Let's worship the Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, Lord God, sa iyong provision sa amin, Panginoon. Truly, Lord, tapat ka, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa, Lord, sa buhay na ito, Lord God. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Minsan pa, ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, kahit kailan, hindi ka nagkulang, Panginoon. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paminsan pa, kahit kailan, Panginoon. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y dinibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon,
dakila at tapat sa dalangin mo. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipilit ang puso ko. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan ng pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord. Hallelujah. Grabe, Lord. Kailan pa man, Panginoon, inibig mo na ako, Panginoon. Kahit ganito yung aking buhay noon. Ngunit, Panginoon, tinanggap mo pa rin ako sa iyong pamilya, O Lord God. We thank you, Jesus. At sa mga kapatid ko ngayong umaga, Panginoon, kilala mo sila, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, even their hairs, Panginoon, ay bilang mo, O God. Kilala mo sila, Panginoon, yung willingness nila, Panginoon, yung puso nila, Panginoon, na bukas sila upang magamit mo for your glory, O Lord God. Bukas sila, Panginoon, sundin, Panginoon, ang iyong kalooban. Willing sila, Panginoon, na humayo, Panginoon, upang ipaalam sa mga tao na mapapahamak, Panginoon, those perishing people, Panginoon, upang makilala ka rin nila kung paano ka namin nakilala, Panginoon. Gusto mo, Lord, yung mga taong nariyan sa labas, yung mga taong walang pagkakilala sa iyo, yung mga taong walang relasyon sa iyo, ay muling ma-reconcile, muling magkaroon ng tamang relasyon sa iyo, Panginoon. Gamitin mo yung bawat buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa mga kapatid ko na narito, kung gusto niyo po, magamit kayo ng Panginoon. Kung bukas yung puso niyo, kung willing po kayo, pwede po kayong pumunta dito sa harapan upang may panalangin po kayo. Yung gusto pong magamit ni Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko, Panginoon, na nagbukas ng puso, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Harabashiki rararahayarara. Handayi ra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 . Hallelujah. 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 Marami nang aanihin, sabi ng Panginoon. Maraming aanihin. But the laborers are few. Gusto ni Lord, kapatid, ikaw ang gamitin niya. Right now, yung mga kapatid po namin na gustong ma-equip at gusto pong magamit ng Panginoon, pwede po kayong pumunta rito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Andito po sila, Pastor Felix, no? Yes, oh God. Thank you, Lord. Siguro po, within our heart, diyan na lang po tayo, itaas po natin ang ating kamay na gusto magpagamit sa Panginoon before our closing prayer. And we're gonna come in the presence of the Lord. Sige po, if you know in your heart, just close your eyes and lift up your hand. Father, these are your people. These are whom you called for your glory. We all know, Father, there is a purpose in our life na nakilala ka namin. Binago mo ang aming buhay. Pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Inalis mo kami, O Lord, sa kapahamakan. Now, Lord, we ask you, Holy Spirit, use our life. There are still people around us
There are still people who are lost. Father, here we are. As you give us eternal life, God, let them have eternal life. Panginoon, gamitin mo po ang aming buhay. Hanggat may hininga kami, Panginoon, hanggat may lakas kami, Panginoon. Use this life, Lord. Use this life, Lord, na kami maging daluyan ng iyong kaligtasan. Father, you are so good. Come on, hallelujah. Lift up your hands. Just say it to the Lord. I surrender, Lord. Use me for your glory. Use me for your purpose, oh God. Hallelujah. Lord, marami pong salamat. Nakikita mo ang mga kamay na yan, Panginoon. Ano mang kaparaanan, Lord, bigyan mo sila ng kalakasan. At makita nila, Lord, yung panukala mo at plano mo sa kanilang buhay. May we ask, Holy Spirit, to give them the courage, give them the anointing, give them the burden na ang buhay na ito'y magamit para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga salita mo na inihag mo sa umagang ito. Maraming salamat sa buhay ni Pastora Belinda, Lord, na patuloy, O God, na ang puso niya, Panginoon, ay magamit mo, Lord. May we ask, O Lord, patuloy mo pang palakasin ang aming pastora, bigyan ng magandang pangangatawan, Panginoong kalusugan, mahaba pang buhay, Lord, upang marami pa siyang may dalang kaluluwa sa iyong paanan, Panginoon. Hayaan mo maranasan niya, Panginoon, ang mga pangungusap mo, Panginoon, at yung mga gagawin mo pa sa kanyang buhay. We lift up to you, Lord, ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya, Panginoon, ay magamit mo for your glory. Lord, this morning, we glorify, we give you thanks, we give you honor, Lord. Susunod kami, Panginoon, kung ano ang gusto mong mangyari sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, at hayaan mo, Lord, na ibalik namin na maingat ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa mga salita mo narinig namin sa umagang ito, sa kalakasan, Panginoon, at sa pagtawag mo sa aming buhay. Purihin ka magpakailanman, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.